Kilala ang grupo na may tinataglay na kapangyarihan gamit ang anting-anting. Kung sa naging pinakakilala at tumunog na commander ng samahan ay si Norberto Manero Jr. o kilala sa tawag na Commander Bukay, na talagang nagbigay kilabot sa Southern at Central Mindanao. Halina't ating tuklasin, balikan at kilalanin si Commander Bukay at ang pagkakabuo na notorious na grupo nitong Ilaga. Si Norberto Manero Jr. ay nakilala sa bansag na Commander Bukay. Siya ay nagmula sa bayan ng Haninuay sa Iloilo at isinilang noong ika-2 ng Hulyo taong 1946 PA. Taong 1972, karamihan sa miyembro ng Ilaga ay ginawang sibilyan, kung saan ang grupo nila ay kinikilala ng gobyerno dahil ang layunin nila ay depensahan ang kanilang komunidad laban sa mga rebeldeng. Ilang taon, tinanghal siya bilang mahusay na lider at nakilala siyang malupit kung pumaslang, dahilan kung bakit siya ay kinatakutan. Ang kanilang grupo ay nahati sa iba't ibang kulay, ngunit may sandali pa rin nagpupulong-pulong sila dahil sa grupo ay nakilala niya ang kanyang unang asawa na si Leonarda Lacson. Dahil sa kanyang husay ay niluklok siya bilang pinuno ng lahat ng mga pangkat, habang si Leonarda naman ay naging commander in crime. Dahil sa angking niyang galing, naging dahilan ito kung bakit maraming pinuno ng gobyerno ang nagnanais na makuha ang simpatya ni Bukay. Taong 1977, buwan ng Nobyembre, ang mag-asawa ay nanguna sa paglaban sa mga rebelde. Kung taong 1985, nahuli sina Commander Bukay, pati na rin ang 14 pa nitong kasamahan sa isla ng Negros. At noong ika-3 ng Oktubre taong 1985 ay nilitis sila. Ang kanilang mga kasamahan ay dumalo sa nasabing paglilitis na nakaahit ang mga buhok at may tandang pananong na nakaukit dito, habang si Commander Bukay naman ay nakaahit din ang ulo, ngunit sa kanya'y may tila na animoy nakakorteng puso. Ayon sa kanilang abogado, ang mga ito ay kusang sumuko at hindi nadakip at ipiniit sila sa piitan sa Mandaluyong noong 1986 sa ilalim ng administrasyong Marcos Sr. Nang mapatalsik naman sa pwesto ang noon ay Pangulo na si Marcos Sr. ay napabalita na natagpo ang pakalat-kalat si Commander Bukay, at noong ika-4 ng Setyembre taong 1987 ay napatunayan na sila ay nagkasala sa kasong pagpaslang at sila ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Parusang kamatayan ang hatol na ipapataw sa kanila, ngunit ilang buwan bago sila mahatulan ay ibinasura iyon ng Kongreso. Buwan ng Pebrero taong 1988 ay nagpa-convert sa pagiging Muslim si Commander Bukay at kinuha ang pangalang Abdullah Manero Jr. Makalipas ang 1 taon ay nakiusap siya na malipat sa Davao Penal Colony na mistulang nagsisilbing retirement home para sa kanya. Pinahintulutan siyang makalipat, ngunit ang paglipat niyang ito ay umani ng samot-saring reaksyon at batikos, lalo na sa simbahang Katoliko. Abril taong 1989, ibinalik siya sa Muntinlupa, ngunit dahil may malakas siyang kapit ay muli siyang nakipag-usap sa kaibigan at kapwa Ilonggo na si Representative Narciso Monfort, at ito'y sumulat sa nooy Justice Secretary na si Franklin Drilon na muling ilipat si Bukay sa Davao Penal Colony, at agad umaksyon si Drilon at gumawa ng endorsement letter sa Director of Corrections. Sa ilalim ng isang espesyal na utos ay muli siyang pinahintulutang makalipat. Ika-31 ng buwan ng Oktubre, inihatid siya sa nasabing lugar kasama ang mga gwardyang nakasuot ng uniforme. Ika-12 ng Mayo taong 1992, sa kasagsagan ng eleksyon para sa pagkapangulo ay tahimik na nakatakas si Bukay sa bilangguan at hindi iyon napansin. Buwan ng Oktubre ng kaparehang taon naman ay nakiusap siya sa kilalang negosyante upang personal na makausap ang noon ay bagong upo sa pwesto na si Pangulong Fidel Ramos. Ang pagpupulong ay nasaksihan ni Gregorio Andolona na abogado na nagsampa ng reklamo laban kay Bukay. Nang malaman ng mga tao na malayang namumuhay si Bukay ay umalma ang mga ito at muli itong ibinalik sa piitan. Ika-6 ng Pebrero taong 1988, ibinaba ang kanyang hatol sa 24 na taon na lamang na pagkakabilanggo. Disyembre 1999, binigyan ng Pangulong Estrada si Bukay ng conditional pardon, at sa Pebrero taong 2000,
Inanunsyo ni Edgardo Espinosa na bukas ang kanilang pinto upang tanggapin bilang military volunteer o CAFGU si Bukay. Sa kabilang dako, ang balitang ito ay ikinagalit ng simbahang Katoliko, dahilan kung bakit nagpetisyon sila kay Pangulong Erap upang bawiin ang conditional pardon, at naging usapin ito dahil kung bakit naging mainit muli ang pagtugis kay Bukay. Ika-25 ng Pebrero taon 2000, dumating sa Maynila si Bukay upang sumuko kay PNP Panfilo Lacson kasama ang ka-live-in partner nito na si Evelyn at abogado na si Ruben Platon at retired Army Colonel na si Rafi Galvez. Ika-28 ng Pebrero, ipinasok sa Sarangani Provincial Jail si Bukay at sa huli ay inilipat din ang iba pang nakapiit na manero sa parehong piitan. Makalipas ang ilang buwan ay muling nakalabas si Bukay kasama ang live-in partner nito sa tulong ng negosyanteng kanyang hiningian ng pabor upang makausap si Pangulong Fidel Ramos. Ika-9 ng Abril, muli itong dinakip at isinuko kay Pangulong Gloria Arroyo. Ayon kay Father Eliseo Mercado Jr., pambihira ang koneksyon ni Bukay dahil sa ilang beses nitong pagkakaroon ng tsansang makalabas sa piitan. Pebrero taong 2005 ay dinalo sa piitan ni na Father Geremia at Attorney Gregorio si Bukay, at doon ay sinabi ni Bukay sa kanila na nais na nitong bumalik sa tahimik na pamumuhay. Nangako itong wala nang sasaktan na kahit na sino. Sumulat siya kay Pangulong Gloria upang pahintulutang makapagbagong buhay, at taon 2008 ay nakalaya na siya at naging tagapangalaga ng mga manok ng dating pagmamay-ari ni Pacquiao. Ayon pa sa kanya, ika-28 ng Disyembre ay nawala na si Commander Bukay at siya ay tatawagin na lang na Jun Manero.